Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Jetroy Rosario. Yes, alam din naman natin na ito pong 6'7" forward or power forward ng Barangay Nebra San Miguel ay parang pinag-iisipan na ng Ginebra na gusto na nalang i-trade ito. Although alam din naman natin si Jetroy Rosario ay kasama rin naman sa ating Gilas pool lineup mga kabrods. Pero yun nga, sabi nila parang yung laro daw na ito ni Jetroy after nang ma-injured ito mga kabrods ay parang hindi na bumalik yung dating laro niya, yung Gilas niya nung nasa TNT days pa ito. At maski nung Blackwater Bossing days, yes mga bros, as leader siya. Para kasing naging role player, parang dumepende na daw sa mga all-star dito sa Barangay Nebra San Miguel. Nawala na mga kabrods, nasapawan na yung laro ni Jetroy Rosario. Kaya gusto ng Ginebra gawing trade asset itong si Jetroy mga kabrods habang maaga pa, bago pa bumagsak ang laro nito. At ito, kukuha ang Barangay Nebra San Miguel ng malakas daw na power forward mga kabrods, kaysa nga daw kay Jetroy na parang pabagsak na yung laro. At ito, may sasalo naman mga kabrods dito kay Jetroy Rosario dahil sa 3-team trade na ito ay interesado pala ang San Miguel Beermen sa power forward na ito. Yes mga kabrods, sabi nga din kasi ng SMB sayang dahil mas fit nga daw sa sistema ni Coach Leo Austria ang mga ganitong power forward, katulad na lang ng ginagawa niya kay Lamau Totowa tapos Rodney Brondial. Mas nagugustuhan nga daw ni Coach Leo Austria ito pong laruan ni Jetroy Rosario kaysa nga daw sa sistema na triangle offense ni Coach Tim Cone, kung saan ang nag-work doon yung mga guards position doon mga kabrods, kaysa nga daw kay Jetroy na hindi na daw napapansin ni Coach Tim Cone kung paano i-maximize yung talent ng isang Jetroy Rosario. Although yes, magaling naman din talaga ito pong si Jetroy Rosario mga kabrods, pero yun nga, sayang lang at kulang lang sa tiwala ang coach sa kanya mga kabrods. Yes, kayang pumukol ng tres, kayang mag-defend ng mga imports, tapos maganda rin ang pangangatawan, maganda rin ang pang-conditioning ng pangangatawan mga kabrods, athletic mga kabrods, magandang footwork din sa ilalim, magandang skill set neto ni Jetroy Rosario. Kumbaga parang all around the player na rin ito pong si Jetroy. Kumbaga kailangan mo lang talagang gisingin ang isang Troy Rosario, at lalong lalo na ito pong si Coach Leo Austria ay gusto rin niya na merong additional pa na forward dito sa SMB, dahil yun nakikita niya na parang medyo mahirapan din ito pong mga teams na makakalaban ng San Miguel Beermen, dahil syempre mga kabrods yan lalaki nga ng mga imports na kinuha ng iba't ibang kupunan. Pero yun nga, kung ito pong si Coach Tim Cone kung patuloy pa rin niyang lilimitahan yung minuto neto ni Jetroy Rosario, ang SMB na nga daw sasalo dito. Sayang din kasi kung gaganito yun mga isang Jetroy Rosario, meron naman din talagang ibubuga mga kabrods. Pero dito kasi sa SMB, gusto rin ni Coach Leo Austria na meron ding backup sina Brondial and Mau Totowa mga kabrods. And yun nga, baka nga dito sa 3-team trade na ito baka doon sa isa sa mga nabanggit ko ay isa yun sa mga gusto ng Barangay Nebra San Miguel, kaya gumagawa sila ngayon ng 3-team trade Pero yun nga mga kabrods, kung itong si Jetroy ay hindi naman babagay si Nebra, baka mailabas niya yung totoong laro niya mga kabrods, yung pumupukol ng tres, tapos sabi pa nga at binansagan pang the next Rani Daldo Ocampo ito Pero para sa akin malayo dahil mas athletic at mas may galaw ang isang Jetroy Rosario kaysa kay RDO. Although yes, mas shooter si RDO, pero mas all around naman ang isang Jetroy Rosario mga kabrods. Pero dito sa SMB alam ko mas mapapalakas pa niya ito pong forward position ng SMB kung dito si Jetroy Rosario maglalaro, dahil mailalabas nga daw ni Coach Leo Austria mga kabrods ang totoong gilas na kung paano nakilala ang isang Jetroy Rosario. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba babagay ba ito pong si Jetroy Rosario sa San Miguel Beermen? Komento mo lang ang opinion mo dito mga bros at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. 7'6", yes, Tacko Fall. Yes mga bros, alam ko ilang beses na rin natin itong nabalita na ito nasa Ningbo Rockets, nasa CBA, galing NBA mga kabrods, NBA teams. Ito pong si Tacko Fall Boston Celtics at Cleveland Cavaliers noong NBA season 2021 to 2022. Pero yun nga mga kabrods, may balita kasi tayo dito kay Tacko Fall, dahil gusto nga daw talaga nilang ipalit na ito pong si Justin Brownlee dito sa Barangay Nebra San Miguel, dahil nakikita nga daw nila talaga na parang mahirapan ang Barangay Nebra San Miguel sa mga iba't ibang imports sa kinuha ng mga iba't ibang kupunan ngayon, dahil ang lalaki mga kabrods. Yung ball nga ng TNT laki 7'3", tapos may handles pa yun, at paano mo mapipigilan yun ng Brownlee lang at Japet Aguilar, di ba mga kabrods? Kaya ang Ginebra ngayon gusto talaga nilang ipalit na
Ito pong si Brownlee dito kay Taco Fall. Panapat nga lang daw talaga kay Bol ito mga kabros. Dahil ito pong si Taco Fall, di rin naman basta-bastang player ito. Tignan nyo naman, may laro rin naman sa ilalim ito. Tapos may bangga rin kahit papano. Hindi naman ito yung 7-footer na patpatin mga kabrods. Pero may katawan din talaga itong si Taco Fall. Diba mga kabrods? At ito, yakang-yaka rin ito ng Barangay Nebra San Miguel. Dahil gusto nga din talaga nila ng masubukan naman ng mga mas malalaking import ng nakukuha nila. Dahil kaysa nga daw dito kay Justin Brownlee na nagkakaedad na maski nga sa Gilas Pilipinas, talagang limitado na lang din yung mga pinoproduce niyang numbers doon, diba? Against New Zealand and Australia mga kabrods. And yun nga, dun makikita mo rin na parang malapit na rin ito pong si Justin Brownlee na bumagsak na yung laro. Kaya kailangan din ng Ginebra mga kabrods ma-boost naman kahit papano yung import nila. Dahil dito sa Commissioner's Cup, every Commissioner's Cup mga kabrods, every import conference, lagi na lang nawawalan ng lakas ito pong si Japet Aguilar. Paano ba naman? Laging bugbog ito sa ilalim. Siyang sumasalo ng bangga ng mga imports na malalaki sa kanya. Tapos si Justin Brownlee, alangan naman siya pa yung pagbantayan mo dahil mismatch na agad dahil 6'6 lang or 6'7 lang ito pong si JB. So kailangan din talaga ng Ginebra na masubukan naman din ng mga kabrods na malaki naman ang kunin na lang import. Ito, wala silang pagsisisihan dito kay Taco Fall dahil malaking import ito at ilang beses na rin natin itong nabalita maski ang SMB gustong kunin ito pong si Taco Fall. Pero yun nga, kung gusto rin talagang ma-boost ng Barangay Nebra San Miguel yung kanilang import mga kabrods, mas okay nang makakuha mo talaga ang isang Taco Fall mga kabrods. Ewan ko na lang kung makapwesto pa dito sina Junmar Fajardo, sina Bol at yung mga ibang mga NBA players, mga former NBA players imports na 6'11" na kinuha ngayon ng iba't ibang kupunan. Mga kabros, may 7-footer pa yung Converge. So, paano mo madedepensahan din talaga yun? Diba mga kabros? So, kailangan medyo makipagsabayan din naman ng Barangay Nebra dahil kung si JB lang ang kukunin mo ngayong import conference, ngayong Commissioner's Cup 2026, knowing na nakita mo na yung punong-punong lineup na mga 6-10 pataas na import natin mga kabros sa mga iba't ibang kupunan, talagang magduda ka na kung kakayanin pa ba ng Barangay Nebra San Miguel ito. Dahil pinag-iisipan na rin ng management kung pwede pa ba ito pong si Justin Brownlee dito sa ating Commissioner's Cup 2026. At yun nga mga kabrods, kung hindi, baka ito nang si Taco Fall ang kukunin ng Barangay Nebra San Miguel. Nako mga kabrods, yan pa naman ang isa sa mga weaknesses ng Barangay Nebra San Miguel, yung center position. Tapos ang kukunin mo lang import na si JB. No hate naman kay Justin Brownlee, malakas naman din talaga si JB. Malaking respeto natin sa kanya dahil ilang kampeonato na rin ang nabigay niya sa Ginebra. Pero para sa akin, mas babagi siya sa Governor's Cup. Sa Commissioner's Cup, sa tingin nyo mga kabrods, dapat na bang palitan si Justin Brownlee ng isang Taco Fall? Kaya komento mo lang pa mo dito mga bros at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Phil Basketball. Trade up lang. I'm out.